Hello! Magandang araw mga karaba. Ito na naman po tayo sa panibago nating kwento at hindi na natin patatagalin pa. Ito ang The CEO's Secretary is His Secret Mistress. Sa ilalim ng matalas na ilaw ng opisina, siya ang walang emosyong sekretarya. Ngunit sa dilim ng gabi, siya ang natatanging kahinaan ng pinaka-makapangyarihang lalaki sa bansa. Si Sofia Gomez ay kilala bilang ang hindi matitinag, perpekto at laging formal na personal secretary ni Carlton Ronquillo, ang malamig, walang awa at kinatatakutang bilyonaryong CEO ng Ronquillo Holdings. Sa mata ng mundo at ng buong korporasyon, ang relasyon nila ay puro kontrata, schedule at mga formal na utos lamang. Ngunit pagpatak ng 6 ng gabi, sa sandaling magsarado ang pinto ng eksklusibong penthouse suite sa BGC, natatanggal ang mga maskara. Si Sofia ay hindi lang basta sekretarya, siya ang secret mistress ni Carlton. Sa loob ng 3 taon, natutunan ni Sofia ang mamuhay sa anino ng isang mapanganib na lihim. Isang tawag lang sa hating gabi, isang haplo sa dilim at mga gabing puno ng nag-aapoy na pagnanasa. Iyon ang kanyang mundo. Tinitiis niya ang sakit at pagtatago dahil mahal niya ang lalaking kailanman ay hindi siya pa pwedeng angkinin sa harap ng madla. Ngunit hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong nagmamahal ng tapat, lalo na nang pumasok sa eksena ang magandang heiress na nakatakdang ipakasal kay Carlton. At nang matuklasan ni Sofia na ang kanyang buong buhay ay nakataya pala sa isang napakalaking laro ng pagtataksil, pagnanakaw at banta ng kamatayan, ang akala ba ni Sofia na panggagamit sa kanya ay ang tanging paraan pala ni Carlton para panatilihin siyang humihinga? O isa rin siya sa mga victim ng mga lihim na ibinaon ng pamilya Ronquillo? Isang kwento ng bawal na pag-ibig, maruming politika ng korporasyon at mga lihim na wawasak o magliligtas sa dalawang pusong nagtatago sa dilim. Mabilis at walang kabagot-bagot. Ang pag-alulong ng malamig na hangin mula sa centralized aircon sa loob ng 30 palipag ng Ronquillo Holding Tower sa Bonifacio Global City. Sa kabila na napakagandang tanawin ng naglalakihang gusali at abalang kalsada sa labas, ang loob ng executive floor ay parang isang napakalaking freezer. Malamig, tahimik at nakakapanginig ng laman. Sa gitna ng katahimikang yon, ang tanging naririnig ay ang mabilis at tuloy-tuloy na pagpukpok ng mga daliri ni Sofia Gomez sa kanyang keyboard. Naka-pencil skirt siya na lagpas kaunti sa tuhod, nakabuto na isang puting blouse hanggang sa pinaka-mataas na bahagi ng kanyang leeg, at nakatali ang kanyang bagsak na buhok sa isang napakahigpit at maayos na bun. Ang kanyang suot na salamin may manipis na frame, lalo nagbibigay sa kanya ng mukha na isang babae na walang interes sa buhay kundi ang trabaho. Sa mata ng buong kumpanya, si Sofia ang tinuturing na Iron Lady ng Executive Suite. Wala siyang ngiti para sa kahit kanino, wala siyang nakikitang kaibigan. Siya ang walang alinlangan at walang emosyong daluyan ng lahat ng utos ng pinaka-kinatatakutang bilyonaryo sa bansa. Ngunit walang sino man sa libo-libong empleyado ng Ronquillo Holdings ang nakakaalam ng katotohanan. Walang nakakaalam kung paanong nanginginig ang mga binti ni Sofia sa ilalim ng kanyang mesa tuwing naririnig niya ang mga mabibigat na hakbang ng lalaki na nagmamay-ari ng kanyang kaluluwa. Napatigil ang mga daliri ni Sofia sa keyboard. Ang tunog ng mga mamahaling sapatos na Italian leather ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang mesa. Bawat hakbang tila tumatama ng direkta sa kanyang dibdib. Napaangat ang kanyang tingin. Tumayo sa harap ng kanyang desk si Carlton Ronquillo. Gaya ng karaniwan, perpekto ang kanyang itsura. Suot nitong isang tailored dark navy blue suit na bumagay sa kanyang matangkad at malapad na balikat. Ang kanyang matalim na mga mata na kulay ng maitim na kape ay nakatitig ng diretso sa kanya. Ang kanyang pangay nakakulong sa isang matigas at malamig na linya, habang kanyang itim na buhok ay maayos na nakasuklay pabalik. Si Carlton ang epitome ng kapangyarihan at kayamanan. Isang lalaking sa isang kaway lang ng kamay ay kayang magpalubog ng kumpanya at magwasak ng buhay ng kahit sino. At siya rin ang lalaking gabi-gabi nagpapasuko kay Sofia sa ibabaw ng kanyang kama. Sofia, ang malamig at baritonong boses ni Carlton ay yumakap sa buong silid. Walang bakas ng anumang lambing. Walang kahit anong pahiwatig na may iba silang pinagsasamahan. "Good morning, Mr. Ronquillo," formal at walang kausap-usap na tugon ni Sofia.
Inayos niya ang kanyang salamin gamit ang hintuturo, pilit na pinatitigas ang sariling boses. Ready na po ang financial reports para sa emergency board meeting ninyo mamayang 2:00? Ang mga kontrata para sa Singaporean investors ay naipadala ko na rin sa legal department para sa huling pagsusuri. Natigilan lang si Carton sa kanya. Sa loob ng 3 segundo, 3 mahahabang segundo na tila tumigil ang ikot ng mundo. Nakita ni Sofia ang bahagyang pagbabago sa mga mata ng lalaki. Ang malamig na titig nito biglang naging mainit, mariin at puno ng gutom na tanging silang dalawa lamang ang nakakaunawa. Naglakbay ang tingin ni Carton mula sa salamin ni Sofia patungo sa kanyang mga labi bago to bumalik sa kanyang mga mata. Ito ang kanilang lihim na laro, isang tahimik na komunikasyon sa harap ng maraming CCTV at bukas na opisina. "How about my coffee?" tanong ni Carton. Ang boses ay bahagyang lumalalim. "Nasa ibabaw na po ng desk ninyo, Sir Black. No sugar, exactly 92 degrees Celsius. Just the way you like it," sagot ni Sofia, hindi kumukurap. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Carton. "Good. Don't fail me today, Miss Gomez. The board is smelling blood and I need everything spotless." "I never fail you, Mr. Ronquillo," tugon ni Sofia na may bahagyang diin sa bawat salita. Isang mabilis at halos hindi mapansin na pagtaas ng sulok ng labi ang ibinigay ni Carton bago siya tumalikod. Pumasok to sa kanyang napakalaking opisina at mabilis narado ang double mahogany doors. Sa sandaling mag-click ang lock ng pinto, tila nawala ng hangin si Sofia. Napasandal siya sa kanyang ergonomic chair na pahawak sa kanyang dibdib. Mabilis at malakas ang tibok ng kanyang puso. Tila nagmamadaling tumakas mula sa kanyang ribcage. Napapikit siya ng mariin. 5 taon na siyang nagtatrabaho bilang personal secretary ni Carton. Sa unang 2 taon, naging purong profesional ang lahat. Ngunit 3 taon na nakakalipas sa isang gabing umuulan. Kapag saan naiwan silang dalawa sa opisina habang tinatapos na isang malaking krisis ng kumpanya, nagbago ang lahat. Isang maling titig, isang hindi sinasadyang pagdikit ng balat at isang nag-aapoy ng halik ang sumira sa pader na itinayo nila sa pagitan ng employer at employee. Mula noon, naging secret mistress siya ng kanyang boss. Bawal, lihim, tago. Walang nakakaalam sa buong kumpanya. Sa tingin ng mga tao, si Carton ay isang bilyonaryong walang interes sa pag-ibig at nakatutok lamang sa kanyang korporasyon. Habang si Sofia ay ang matandang dalaga at striktang sekretarya na walang bahay sa labas ng opisina, ngunit kapag sumapit ang dilim, ang Iron Lady ay nagiging isang babaeng nagmamakaawa sa bawat haplos at halik ng kanyang amo. Nanginginig ang mga daliri ni Sofia habang kinukuha ang kanyang personal na telepono mula sa pinakailalim ng kanyang bag. Isang bagong text message ang lumabas sa screen mula sa isang unregistered number. Isang numerong kabisadong-kabisado na ng kanyang utak at ng kanyang puso. From unknown. Penthouse tonight, 8 p.m. Wear the red silk dress I left in your apartment last week. No underwear. Don't be late, Miss Gomez. Napakagat-labi si Sofia hanggang sa halos magdugo na ito. Ang init ay mabilis na umakyat sa kanyang mga pisngi. Ang formal na tawag na Miss Gomez sa dulo ng isang napakadumi at napaka-intense na utos ay lalo pang nagpabilis sa kanyang dugo. Tumingin siya sa nakasaradong pinto ng opisina ni Carton. May bahagi ng kanyang pusong napapait. Mahal niya si Carton, mahal na mahal. Ngunit ang katotohanan na kailangan niyang magtago sa dilim, na kailangan niya maging isang lihim na mistress na tinatawag lang kapag kailangan ng lalaki ang kanyang katawan, ay dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pati siya pwedeng hawakan ni Carton sa liwanag. Ba't kailangan sa ilalim lang ng kumot at nakasarang pinto siya umiiral sa buhay na to? Kinagakip niya ang kanyang mga daliri at ibinalik ang telepono sa bag. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang salamin. Binalik ang malamig at walang emosyong mukha sa harap ng computer screen. Magsisimula pa lang ang araw at ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay ay magsisimula pa lamang kapag pumatak ang gabi.
Matalim ang mga ilaw ng lungsod ng Makati na sumisilip mula sa napakalaking floor-to-ceiling glass wall ng penthouse suite ni Carton sa huling palapag ng isang eksklusibong residential tower. Sa labas, patuloy ang buhay ng abalang kalsada, ngunit sa loob ng silid na ito ang katahimikan ay napakabigat, puno ng nagbabadyang init, paghahangad at isang uri ng pagnanasang nakakamatay. Nakatayo si Sofia sa tapat ng salamin. Suot niya ang pulang silk dress na pinadala ni Carton. Hapit na hapit to sa kanyang katawan. Bumabagay sa korte ng kanyang bewang at balakang. Ang manipis na tela ay bumabagsak hanggang sa kalahati ng kanyang hita, habang ang likod nakabukas halos hanggang sa ibabang bahagi ng kanyang spine. Wala siyang suot na salamin. Ang buhok niyang dating nakatali ng napakahigpit sa opisina, malayang nakalugay ngayon, bagsak sa kanyang mga balikat na tila itim na sutla. Wala siyang suot na panloob, saktong tulad ng utos nito. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon na dumampi sa kanyang hubad na balat. Napakagatlabi si Sofia, nanginginig ang mga kamay habang pilit pinatatakpan sa sarili ang kahihiyan. Kahit 3 taon na nilang ginagawa to, kailanman hindi siya nasanay sa kapangyarihang hawak ni Carton sa kanyang katawan. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng penthouse ay tila isang hatol sa kanya. Pumasok si Carton, wala na sa kanyang mukha ang pagiging formal na CEO. Nakatanggal na ang kanyang navy blue suit jacket, nakabukas ang 3 botones ng kanyang puting polo na nagpapakita ng kanyang toned na dibdib, at gulo-gulo ang kanyang itim na buhok. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang sasakyan at ang kanyang tumbler, ngunit sa sandaling matagpuan ng kanyang mga mata si Sofia na nakatayo sa gitna ng silid, na bitawan niya ang mga to. Bumagsak ang mga gamit sa sahig ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mata ni Carton ay nagdilim. Ang malamig at matalinong strategist ng Ronquillo Holdings ay tuluyang nawala, pinalitan ng isang matinding animalistic instinct. Mabilis, mabigat at walang hesitation ang kanyang mga hakbang papalapit kay Sofia. Carton? Di na ipatapos ni Sofia ang kanyang sasabihin. Isang mabilis na kamay ang humawak sa kanyang batok, habang ang isa naman ay yumakap na napakahigpit sa kanyang bewang. Nilalapit siya sa matigas nitong katawan. Bago pa nga siya makahinga, binabana ni Carton ang kanyang mga labi sa kanyang bisig sa isang marahas, puno ng gutom at nakalulunod na halik. Napasinghap si Sofia sa gitna ng halik. Sinamantala yon ni Carton para mas lalo pang laliman ang pag-angkin sa kanyang mga labi. Lasang mamahaling whiskey at mint ang lalaki. Ang tamis at pait ay naghalo sa kanyang dila. Nagdudulot ng kuryenteng mabilis na pumutok sa bawat ugat sa katawan ni Sofia. Inawakan ni Sofia ang balikat ni Carton, balak sanang pumalag ng bahagya, ngunit nang maramdaman niya ang matigas na muscles nito sa ilalim ng polo, nagbago ang kanyang reflexes. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang paitaas, sinabit ang kanyang mga braso sa leeg ng bilyonaryo. Bumitaw si Carton sa kanyang mga labi, ngunit hindi para lumayo. Nilipat niya ang kanyang mga halik sa panga ni Sofia pababa sa kanyang sensitibong leeg. "You look dangerously breathtaking, Sofia." Ang bariton ng boses ni Carton ay pagalgal, halos pabulong habang hinihigop ang balat sa kanyang leeg. Napaatras ang ulo ni Sofia, nagpapakawala na isang mahinang daing na pilit niyang pinipigil. "Carton, please." "Please kung ano, Miss Gomez?" Puno ng panggigigil na tanong ni Carton, habang ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahan pumasok sa ilalim ng pulang silk dress, gumagapang sa panloob ng kanyang hita. Napatigal si Carton nang maramdaman ang init at ang katotohanan ng wala nga itong suot na underwear. Isang mura ang lumabas sa mga labi ni Carton bago niya buhatin si Sofia sa kanyang bewang. Automatic nakapulupot ang binti ni Sofia sa bewang ng lalaki, habang mabilis siyang nilalakad ni Carton patungo sa napakalaking king-size bed sa gitna ng master's bedroom. Binagsak niya si Sofia sa malambot na kama. Bago pa makabangon ang babae, pumatong na si Carton sa kanyang ibabaw. Ang kasunod na oras naging isang bigyo na nag-aapoy ng pagnanasa, walang dahan-dahan, walang pag-aalinlangan. Bawat haplos ni Carton sa kanyang katawan ay may marka ng pagmamay-ari. Hinubaran niya si Sofia nang may panginginig sa kanyang sariling mga daliri, habang si Sofia naman pilit binubuksan ng mga botones ng polo ni Carton. Nang magdikit ang kanilang mga hubad na balat, tila nagkaroon ng pagsabog sa loob ng silid.
Ipinagkaloob ni Sofia ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, ang kanyang bawat daing sa lalaking gabi-gabi nagpaparusa at nagpapagaling sa kanyang puso. Sa ibabaw ng kumot, hindi sila boss at sekretarya. Silang dalawa ay dalawang taong naghahangad na matakasan ng mundo. Nang matapos ang bagyo, ang tanging narinig na lamang ay ang kanilang mabibigat na pahinga. Nakasandal ang ulo ni Sofia sa malapad at pawisang dibdib ni Carton. Ang kanang kamay ng lalaki nakayakap ng napakahigpit sa kanyang balikat, habang ang mga daliri nito ay dahan-dahang naglalaro sa kanyang bagsak na buhok. Naririnig ni Sofia ang pantay at mabilis na pagtibok ng puso ni Carton sa ilalim ng kanyang tenga. Ito ang paboritong bahagi ni Sofia, ang mga sandali pagkatapos ng pagnanasa, kung saan nararamdaman niya na hindi lang katawan ang gusto ni Carton sa kanyang piling. Tumingin siya sa malaking salamin sa tapat ng kama. Nakita niya sa kanyang sarili may mga pasa sa leeg, gulo-gulo ang buhok at nakakulong sa mga braso ng pinaka-makapangyarihang lalaki sa kumpanya. Ngunit kasabay nito dumating ang isang napakabigat na alon ng kalungkutan. Naiisip niya ang bukas. Pagpatak ng 6 ng umaga muli, isusuot ni Carton ang kanyang tailored suit. Muling isusuot ni Sofia ang kanyang eyeglasses at mahigpit na bond at babalik sila sa pagiging dalawang taong walang pakialam sa isa't isa. Carton? Mahinang bulong ni Sofia. Hinarika ni Carton ang tuktok ng kanyang ulo. Di minumulat ang mga mata. Hanggang kailan? Napatigil ang daliri ni Carton na naglalaro sa buhok ni Sofia. Nagbagong ritmo ng paghinga ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Maingat na tanong ni Carton. Inangat ni Sofia ang kanyang ulo mula sa dibdib nito at tiningnan ang gwapong mukha ng lalaki sa ilalim ng paitaas na ilaw ng buwan. Hanggang sa iniangat ni Sofia ang kanyang ulo. Hanggang kailan natin kailangan magtago? 3 taon na, Carton. 3 taon na akong nabubuhay bilang isang bayarang sekretary sa umaga at isang lihim na mistress sa gabi. Nasasaktan din ako. Gusto kong mahawakan mo ang kamay ko habang naglalakad sa kalsada. Gusto kong maipagmalaki kita at maipagmalaki mo ko. Ang mga mata ni Carton na dating puno ng lambing, biglang pinalitan na isang matigas at malamig na pader. Dahan-dahan tong umupo sa kama, dahilan para maghiwalay ang kanilang mga katawan. Kinuha nito ang kanyang silk robe at isinuot iyon. Sofia, alam mo ang sagot sa tanong na yan. Malamig na sabi ni Carton habang nakatitig sa bintana ng lungsod. Hindi madali ang mundong ginagalawan ko. Maraming gustong pumutol sa leeg ko para makuha ang kumpanya. Kapag nalaman ng media, ng board at ng mga kaaway ko na ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko, gagamitin ka nila laban sa akin. Hindi ka magiging ligtas. Napakunot ang noo ni Sofia. Ang luha sa kanyang mga mata ay pilit niyang pinipigilan. Ligtas? O ikaw lang ang natatakot sa sasabihin ng pamilya mo? Natatakot ka bang malaman nila na ang nag-iisang Carton Roquillo nagmahal ng simpleng sekretary na walang ni 1% ng shares sa kahit anong bangko? Mabilis na humarap si Carton. Ang kanyang mga matay kumislap sa galit at pag-aalala. Don't put words into my mouth, Sofia. Everything I do is to protect you. Just trust me, damn it. Ba't ba hindi ka makapaghintay? Dahil nauubos na ako, Carton. Isang luha ang tuluyang pumatak sa pisngi ni Sofia. Nauubos na ako sa pagiging sekreto mo. Tumahimik ang buong silid. Tinitigan ni Carton si Sofia, may bahid ng labis na sakit sa kanyang mukha na agad din naman niyang kinubli. Huminga siya ng malalim, pumasok sa banyo at isinarado na ang pinto. Naiwang nakaupo si Sofia sa gitna ng malaking kama, nakabalot ng pulang silk dress na punitang ilang bahagi. Sa gitna ng karangyaan ng penthouse, naramdaman niya ang pinakamatinding kasiguruhan. Ang maging isang lihim na mistress ay ang pinakamalungkot na rehas sa buong mundo. Lalong naging malamig at nakalulunod ang mga kasunod na araw sa loob ng Ronquillo Holdings. Sa gitna ng mataas at sementadong tore sa BGC, nanatiling perpekto ang pag-arte na Sofia at Carton. Sa harap ng mga empleyado at ng mga miyembro ng board, si Sofia pa rin ang malamig, strikta at walang emosyong sekretarya na nag-ayos ng bawat minuto ng buhay ng CEO. Si Carton pa rin ang matalinong bilyonaryo na walang ibang pakialam kundi ang tagumpay ng kanyang kumpanya.
Ngunit sa ilalim ng mga formal na pag-uusap tungkol sa stocks, kontrata at schedules, may malalim na lamat ang unti-unting lumalaki sa pagitan nilang dalawa. Ang pag-aaway nila sa penthouse nitong nakarang gabi nag-iwan ng isang tahimik na pader. Isang malamig na bakod na pilit tinatayo ni Sofia upang protektahan ang kanyang sarili mula sa unti-unting pagkasira ng kanyang puso. Biyernes ng umaga, abala si Sofia sa pag-aayos ng mga dokumento para sa pagsusuri ng internal audit. Ang kanyang daliri ay mabilis na nag-iisa-isa ng mga papel na biglang tumunog ang mamahaling elevator katapat ng executive suite. Bumukas ang pinto noon, hindi ang karaniwang empleyado o board member ang lumabas. Isang babae ang pumasok na tila naglalakad sa isang fashion runway. Suot ng isang custom-tailored emerald green haute couture suit na lalong nagpapalitaw sa kanyang maputi at makinis na balat. Hawak nito ang isang mamahaling designer handbag at may suot pang oversized sunglasses. Bawat hakbang ng kanyang matataas na stiletto nag-iiwan ng malakas at maotoridad na tunog sa marble na sahig. Si Amanda Rojas, ang nag-iisang tagapagmana ng Rojas Telecommunications. Isang higanteng kumpanyang matagal ng balita gustong makipag-alyansa sa pamilya Ronquillo. Napahinto ang mga daliri ni Sofia, naramdaman ang biglaang pagbaba ng temperatura sa buong silid. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang swivel chair, pilit binabalik ang kanyang profesional na maskara. Good morning, Miss Rojas. Formal at walang kausap-usap na bati ni Sofia habang inaayos ang kanyang salamin. Nasa gitna po ng isang tawag si Mr. Ronquillo. Nais niyo po bang maghintay muna sa VIP lounge habang pinapaalam ko ang inyong pagdating? Inalis ni Amanda ang kanyang sunglasses, pinapakita ang kanyang mapanuring mga mata na may halong pambabastos. Tinitigan niya si Sofia mula ulo hanggang paa, mula sa simpleng ball ng buhok nito sa formal na blouse hanggang sa walang kaayos-ayos na mukha ng sekretarya. No need, Miss Gomez. Malamig nang umisi si Amanda. I don't wait in lounges. Carton knows I can walk in whenever I want. Hahakbang na sana si Amanda patungo sa mahogany doors ng opisina ni Carton nang hinarangan to ni Sofia ng may formal na galang. I'm sorry, Miss Rojas. Ngunit mahigpit po ang bili ni Mr. Ronquillo na walang po pwedeng pumasok habang nasa gitna siya ng tawag sa International Board. Dahan-dahang pinalapit ni Amanda ang kanyang mukha kay Sofia. Amoy na amoy ni Sofia ang mamahaling pabango ng babae. Isang amoy na sumisimbolo sa kapangyarihan at lumang kayamanan na kailanman hindi maabot ng isang simpleng sekretaryang katulad niya. Alam mo, Miss Gomez, matagal ko nang naririnig kung gaano ka kaloyal na sekretarya. Pabulong, ngunit matalim na sabi ni Amanda. Pero wag mong kalilimutan kung kanino ka nakipag-usap. In a few weeks, I will not just be a visitor here. I will be the owner's wife. Tila may sumaksak na napakatulis na kutsilyo sa gitna ng dibdib ni Sofia. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga daliri sa gilid ng kanyang skirt ay nanginginig. Pardon, Miss Rojas? Pinilit ni Sofia ang panatilihing formal ang kanyang boses kahit pakiramdam niya ay nawawalan na ng hangin ang kanyang mga baga. Oh, didn't Carton tell you? Isang peking ngiti ng awa ang lumitaw sa mga labi ni Amanda. Ang pamilya ko at ang pamilya Ronquillo nagkasundo na. The official engagement announcement will be made at the Grand Gala next week. The alliance between Rojas Telecom and Ronquillo Holdings will be the biggest merge of the decade. Kinapitan ni Amanda ang hawakan ng pinto ng opisina ni Carton. Bago to pumasok, lumingon tong muli kay Sofia na may kasamang nakamamatay na pangiinsulto. So, Ms. Gomez, make yourself useful. Finalize the guest list for engagement party and make sure my coffee is hot. After all, that's what you're paid for, right? To be a useful little servant. Pagkapasok ni Amanda at pagkasara ng malaking pinto, tila gumuho ang buong mundo sa ibabaw ni Sofia. Napasandal siya sa kanyang desk, hawak ang kanyang dibdib habang pilit na humihinga. Ang mga salita ni Amanda patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga na parang paulit-ulit hampas ng alon. Engagement, alliance, wife. Biglang nagkaroon ng malinaw at masakit na kahulugan ng lahat. Ang paulit-ulit na pagsasabi ni Carton na hindi paligtas. Ang ayaw nitong pagpapakilala sa kanya sa publiko, ang mga lihim na pagkikita sa gabi sa loob ng penthouse at ang mga linyang proteksyon at magtiwala ka sa akin.
Hindi pala siya pinoprotektahan ni Carton mula sa mga kaaway nito. Ginagawa lamang siyang tanga. Ginagawa siyang isang lihim na mistress na pamatay oras sa gabi habang hinihintay ng bilyonaryo ang nararapat at kasing yaman nitong babae na ihaharap sa buong mundo. Ang 3 taon ng kanyang buhay ay ibinigay niya rito. Ang kanyang katawan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang dignidad ay isa lamang palang malaking kasinungalingan. Isang laruan sa dilim, habang ang liwanag ay nakalaan sa iba. Isang oras ang lumipas na parang isang bangungot. Nang lumabas si Amanda mula sa opisina ni Carton na may matamis ng ngiti at tuluyang umalis gamit ang elevator, hindi na nakapagpigil pa si Sofia. Hindi na siya kumatok. Isang malakas na tulak ang ginawa niya sa mahogany doors ng opisina ni Carton. Bumukas ang pinto. Nakatayo si Carton sa tapat ng kanyang malaking salaming bintana. Tinititigan ang mga papeles. Bigla itong napalingon sa marahas na pagpasok ng kanyang sekretarya. Napakunot ang noo nito nang makitang itsura ni Sofia. Mula sa salamin nito na bahagyang tagilid hanggang sa kanyang mga matang nangingilid ang luha sa galit at sakit. Sofia, what's wrong? Bakit di ka kumakatok? Totoo ba? Ang boses ni Sofia ay nanginginig sa matinding galit, tila isang gulong na nawawalan na ng kontrol. Napatigil si Carton. Ang alin? Kayo ni Amanda Rojas. Isang malakas sa sigaw ang pumatak mula sa mga labi ni Sofia. Isang sigaw na 3 taon niyang tinago sa kanyang dibdib. Magpapakasal na ba kayo? Inaanunsyo niyo na ba ang engagement ninyo sa Grand Gala sa susunod na linggo? Dumilim ang mukha ni Carton. Mabilis siyang humakbang mula sa kanyang desk. Papalapit kay Sofia. Sofia, calm down. Let me explain. Huwag mong sasabihin sa akin na kumalma ako. Umiiyak na si Sofia. Ang mga luha na pilit niyang pinipigilan tuluyan ng umago sa kanyang mga pisngi, sumisira sa kanyang formal na mukha. Kaya ba ayaw mo ko ipakilala sa mundo? Kaya ba ayaw mo kong hawakan sa liwanag? Dahil habang pinapaikot mo ko sa penthouse mo gabi-gabi, nakatakda ka na palang magpakasal sa isang tulad ni Amanda? It's not what you think, Sofia. Lumapit si Carton. Hinawakan ng magkabilang balikat ni Sofia, ngunit marahas tong tinulak ng babae. Ilang taon mo na akong ginagawang tanga, ha, Carton? Sigaw ni Sofia habang tinutulak ng matigas ang dibdib ng lalaki. I gave you everything. I gave you my soul. I hid in the dark because I trusted you. At anong ginawa mo? Ginawa mo lang akong isang kabit. Isang maruming lihim na tinatago sa ilalim ng kama? Sofia, please listen to me. Ang boses ni Carton ay puno ng pakiusap at ng galit. Ang kanyang mga mata may bahid ng panlulumo. Hindi totoo ang iniisip mo. May mga bagay na hindi mo pa pwedeng malaman dahil ano? Dahil sekretary lang ako? Humagulgol na si Sofia. Ang kanyang dibdib ay naikakabit sa bawat paghinga. Pagod na ako, Carton. Pagod na ako maging lihim na mistress mo. Pagod na ako maging basahan na gagamitin mo lang kapag kailangan mo ng init sa gabi. Husga nitong inalis ang kanyang ID card mula sa kanyang leeg. Marahas na binagsak sa malaking desk ni Carton. Kasabay noon inalis niya ang kanyang salamin at binagsak din sa sahig, dahilan para magkaroon to ng lamat. I quit, Mr. Ronquillo. Ang malamig, bait at basag na boses ni Sofia ay umalingaw sa buong silid. Maghanap ka na ibang sekretaryang papahayag maging tanga mo sa dilim. Tumalikod si Sofia at patakbong lumabas ng opisina. Sofia, stop! Come back here! Ang baritonong sigaw ni Carton ay sumunod sa kanya, ngunit di na lumingon pa ang babae. Mabilis siyang pumasok sa elevator, pinindot ang ground floor at habang nagsasara ang mga pinto, nakita niya ang huling itsura ni Carton. Ang bilyonaryong CEO na nakatayo sa gitna ng opisina, gulo-gulo ang buhok at may mukha na isang lalaking tuluyang nawala ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. 3 araw nang sarado ang buong mundo para kay Sofia. Sa loob ng kanyang maliit at madilim na apartment sa Pasay, walang ibang nakakarinig kundi ang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Sa labas at ang kanyang sariling humihikbing paghinga. Ang mga kortina ay nakasara. Ang kanyang personal cellphone at work phone ay nakapatay at nakatapon sa pinakailalim ng kanyang aparador. Nakatitig siya sa kisame habang nakabalot sa isang lumang kumot. Ang kanyang matay mamula-mula, namamaga sa walang patid na pag-iyak.
Sa loob ng 3 araw na yon, hindi siya kumain. Bawat subo ng pagkain tila nagiging lason sa kanyang lalamunan tuwing naalala ang mga salita ni Amanda at ang mukha ni Carton. Engagement party, alliance, lihim na mistress. Ang sakit hindi nababawasan, sa halip lalo tong lumalalim. Pakiramdam niya binalata ng pagkatao niya at iniwan sa malamig na sahig. Minahal niya si Carton ng higit pa sa sarili niyang buhay, ngunit ang pinilit sa kanya ay ang pinakamababang uri ng pagtataksil. Isang malakas na kulog ang gumimbal sa kalangitan, sabay ng biglang pagpatay ng mga ilaw sa kanyang apartment building. Tuluyang nagdilim ang paligid. Napatayo si Sofia sa kama nang marinig ang magkakasunod at marahas na katok sa kanyang pinto. Di yon karaniwang katok ng kanyang landlord o nang nagde-deliver ng tubig. Ang mga katok napakalakas, puno ng desperasyon, tila wawasakin ng manipis na kahoy ng kanyang pinto. Sofia, open the damn door! Napatigil ang tibok ng puso ni Sofia. Ang boses na yon, mabaog, pagalgal at kabisadong-kabisado ng buo niyang pagkatao. Si Carton. Sofia, please open the door. I know you're inside. Sigaw muli ng lalaki mula sa labas, sabay ng panibagong serye ng marahas na paghaplot sa doorknob. Pinatigas ni Sofia ang kanyang puso, niyakap ang kanyang sarili at hindi kumalaw sa ibabaw ng kama. Umalis ka na, Carton. Huwag mo kong bawiin. Sigaw niya pabalik. Ang boses niya ay basag at puno ng pait. Iwan mo na ako. Pumunta ka na sa fiancé mo. I won't leave, Sofia. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Umalis ka na. Nagmamakaawa ko sa'yo, pakiusap, iwan mo na ako. Humagulgol na si Sofia. Sinaksak ang kanyang mukha sa unan, ngunit hindi tumigil si Carton. Ang mga katok ay nagpatuloy ng mas mabilis at mas desperado. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naririnig ni Sofia ang mabigat na paghinga ng lalaki sa kabilang panig nito. If you don't open this door, I swear to God, I'm breaking it down, Sofia. 1, 2. Naalala ni Sofia kung gaano kalupit at kadeterminado si Carton kapag may gusto itong makuha. Alam niya, kaya nitong totohanin ang banta. Ayaw niya na gawin na eksena ang kanyang mga kapitbahay. Dahan-dahan, bumaba si Sofia sa kama. Nanginginig ang kanyang mga binti habang naglalakad patungo sa pinto. Inabot niya ang lock at dahan-dahan iniikot to. Pagkabukas ng pinto ay napaatras si Sofia sa kanyang nakita. Nakatayo sa kanyang pintuan si Carton Ronquillo, ngunit wala ang bilyonaryo at perpektong CEO na kilala ng buong bansa. Basang-basa to mula sa ulo hanggang paa ng tubig ulan. Ang kanyang mamahaling polo nakadikit sa kanyang katawan. Gulo-gulo ang kanyang buhok na tumutulo sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata. Ang mga matang dating malamig at walang kapantay ang pride ay mamula-mula, puyat at puno ng walang katapusang takot. Nang makita si Sofia, tila nakahinga si Carton sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 araw. Sofia, ang boses ni Carton ay napakahina, nanginginig sa lamig at emosyon. Mabilis siyang pumasok sa loob, sinarado ang pinto, pilit humahakbang papalapit kay Sofia. Huwag kang lalapit, sigaw ni Sofia. Tinuturo ang lalaki habang umaatras. Huwag mo kong hahawakan, Carton. Ano pa bang kailangan mo sa akin? Naibigay ko ng lahat. Nag-resign na ako. Hindi mo na ako kailangan gawing mistress sa gabi at sekretarya sa umaga? Ngunit hindi nakinig si Carton. Sa isang mabilis na hakbang, inabot niya ang kamay ni Sofia. Nagpumiglas ang babae. Pinalo ang dibdib ng lalaki. Tinulak to ng buong lakas, ngunit hindi gumalaw si Carton. Mas lalo nitong hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang mga pulso at sa isang marahas, ngunit maingat na galaw, inakit niya si Sofia sa isang napakahigpit na yakap. Let me go. Bitawan mo ko. Sigaw ni Sofia habang umiiyak laban sa basang dibdib ni Carton. No, I will never let you go again. Sigaw ni Carton. Ang boses niya ay tuluyan ng nabasag. Napatigil si Sofia. Sa kanyang balikat naramdaman niya ang patak ng mainit na tubig. Isang tubig na di galing sa ulan sa labas. Umiiyak si Carton. Ang pinakamatigas, pinakamalamig at pinakakinatatakutang tao sa corporate world ay nakayakap sa kanya sa gitna ng madilim na apartment. Humahagulgol tulad ng isang batang nawawala ng tahanan. Pakinggan mo ko, Sofia, pakiusap, kahit ngayon lang. Nagmamakaawang bulong ni Carton laban sa buhok ng babae.
Hindi ako magpapakasal kay Amanda. Kailanman hindi ako magpapakasal sa kanya. Nanginig ang labi ni Sofia. Sinungaling. Sinabi niya yon dahil yun ang planong pinalabas ng uncle ko. Humarap si Carton kay Sofia. Hinawakan na magkabilang pisngi ng babae gamit ang kanyang basang mga kamay. Ang kanyang mga mata nakatitig ng diretso sa kanya, puno ng katotohanan at labis na sakit. My Uncle Victor, he's embezzling money from the company, Sofia. Nitong nakarang 2 taon, unti-unti niyang ninanakaw ang pondo ng Ronquillo Holdings at ipinapapasok sa mga dummy accounts sa abroad. Paliwanag ni Carton. Ang boses ay mabilis at desperado. Si Victor ang nagpakalat ng chismis tungkol sa kasal namin ni Amanda para magkaroon ng dahilan na ipasok ang pera ng Rojas Telecom sa kumpanya para kapag nagalaw niya ang pondo, ang pamilya Rojas at ako ang magiging mukha ng iskandalo. Napatitig si Sofia sa kanya, naguguluhan. Ano? At hindi lang yon, Sofia? Lumuhod si Carton sa harap ni Sofia. Ang bilyonaryong CEO ay nakaluhod sa maduming sahig ng maliit na apartment. Nakatingala sa babaeng kanyang minamahal. Si Victor ang nagpalagay ng bomba sa sasakyan ng tatay ko 10 taon ang nakakalipas. Pumatay siya para sa kapangyarihan at nang makita niyang unti-unti ko nang natutuklasan ang ginagawa niya, nagsimula siyang maghanap ng kahinaan ko. Kumabog ng napakalakas ang dibdib ni Sofia. Kahinaan? Ikaw, Sofia. Humagulgol muli si Carton habang pilit tinahawakan ng mga kamay ng babae. Ikaw ang nag-iisang kahinaan ko. Sa sandaling malaman ni Victor na ikaw ang buhay ko, na ikaw ang babaeng mahal ko na higit pa sa kumpanyang ito, gagamitin ka niya. Papatayin ka niya tulad ng ginawa niya sa tatay ko. Tila tumigil ang mundo para kay Sofia. Kaya kita tinago sa dilim. Pabulong na sabi ni Carton. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding dusa. Kaya pinalabas ko sa lahat na simpleng sekretarya ka lang na walang halaga sa akin at ang pagiging mistress mo sa paningin ng iba, yun ang tanging paraan para makasama kita, para maipaglaban kita sa gabi na hindi ka pinaghihinalaan at hindi ka ginagalaw. I made you a secret to keep you alive, Sofia. Nakatulala si Sofia. Bawat salita ni Carton ay parang kidlat na gumutay sa lahat ng galit at pait na tinanim niya sa kanyang puso sa loob ng 3 araw. I'm sorry, umiyak si Carton. Sinuksok ang kanyang mukha sa mga palad ni Sofia. I am so sorry, Sofia. I made you feel like a dirty secret. I made you feel worthless, but you are my everything. You are my only wife, my only love. I'm sorry. Naiwang nakatayo si Sofia habang ang lalaking kanyang minamahal nakaluhod sa kanyang paanan, umiiyak, iniaalay ang kanyang buong katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng maliit at madilim na apartment pinalitan ng mababigat na paghinga. Ang tanging naririnig ay patuloy na paghampas ng ulan sa bubong at ang mahihinang hikbi ni Sofia habang nakatitig sa bilyonaryong nakaluhod sa kanyang paanan. Si Carton Ronquillo, ang lalaking walang kinatatakutan, ang CEO na kayang magpasunod ng libo-libong tao sa isang kaway lamang ng kamay, ay nakayuko, basang-basa ng ulan at nanginginig habang hawak sa kanyang mga kamay. Carton? Mahinang bulong ni Sofia. Dahan-dahan siyang lumuhod pabaon sa sahig upang pantayan ng lalaki. Inangat ni Carton ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula, puno ng labis na pagmamakaawa at takot na baka tuluyan na siyang talikuran ng babaeng kanyang buhay. Hinawakan ni Sofia ang magkabilang pisngi ni Carton. Ang malamig na balat ng lalaki mula sa ulan, dahan-dahang uminit sa haplos ng kanyang mga palad. Totoo ba ang lahat ng to? Tanong ni Sofia. Ang boses ay nanginginig ngunit wala na ang pait. Hindi mo ako ginamit? Hindi mo ako ginawang laruan habang naghihintay ka kay Amanda? My God, strike me dead right now if I'm lying to you, Sofia. Mariin at emosyonal na sagot ni Carton. Hinawakan niya ang mga kamay ni Sofia na nakatapat sa kanyang pisngi at hinalikan ang mga palad nito. Araw-araw, pilit kong pinapaitaas ang pader sa pagitan natin sa opisina dahil alam kong nakatitig ang mga mata ni Victor at mga tauhan niya. Bawat formal kong utos sa'yo, bawat malamig na pagtingin ko, pinapatayo ka sa loob, Sofia. Dahil gusto kong gawin, yakapin ka sa harap ng lahat at isigaw na ikaw ang reyna ko. Isang bagong alon ng luha ang pumatak mula sa mga mata ni Sofia. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na mula sa sakit, kung hindi, mula sa matinding relief at pagmamahal.
Pinatong ni Sofia ang kanyang noo sa noo ni Carlton. Bakit di mo sinabi sa akin ng una pa lang? Sana hindi ako nagduda sa'yo. Dahil ayokong mamuhay ka sa takot. Pabulong na tugon ni Carlton. Ang kanyang mga kamay ay lumipat sa bewang ni Sofia upang itayuto at akayin patungo sa lumang sofa. Si Victor walang kaluluwa. Nang patayin niya ang tatay ko sa bomba sa sasakyan, pinalabas niyang aksidente. Kapag nalaman niyang may isang taong humahawak sa puso ko, hindi siya mag-aatubiling gamitin ka para pilitin akong isuko ang buong Ronquillo Holdings. I was trying to play chess with the monster and I needed you to be completely out of his board. Napatitig si Sofia sa malayo habang pinoproseso ang lahat. Ang mga alaala nitong nakarang 3 taon mabilis nagbalik sa kanyang isip. Ang mga irregularidad sa financial audit report na paulit-ulit na napapansin ngunit palaging kinukuha ni Victor Ronquillo bago makarating sa board meeting. Ang mga lihim na pag-uusap ni Victor sa mga estranghero sa loob ng executive suite tuwing gabi at ang mga biglaang pagkawala ng mga dokumento sa system. Carlton, biglang napatingin si Sofia diretso sa mga mata ng lalaki. Lumitaw ang matalas at matalinong kaisipan ng kanyang paboritong sekretarya. Ang mga audit file na pina-finalize mo sa akin bago ko umalis, yung mga naiwan ko sa desk ko? Kumunot ang noo ni Carlton. Anong meron sa mga file na yon? Nahanap ko ng discrepancy. Mabilis sasabi ni Sofia, ang boses niya puno ng determinasyon. Nitong nakaraang buwan, napansin kong may 2 magkaibang routing numbers ang ginagamit para sa offshore investments ng kumpanya sa Cayman Islands. Ang isa, opisyal na account ng Ronquillo Holdings, ngunit ang isa, nakalink sa isang shell company na nagngangalang V Corp Enterprises. Napatayo si Carlton sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang mga mata lumaki sa pagkagulat. V Corp? Victor's personal holding brand in Panama. Nandun lahat ng patunay ng pagnanakaw niya, patuloy ni Sofia habang hinahawakan ng kamay ni Carlton. Bago ko lumabas ng opisina mo nung Biyernes, naipasa ko na ang buong encrypted folder sa aking personal flash drive. Naitago ko yon sa loob ng lining ng bag ko. Nakatitig lang si Carlton sa kanya, tulala sa gulat. Ang babaeng akala niya ay nasaktan at nawala na sa kanya ay ang mismong naghahawak sa kumpas ng kanilang tagumpay. Isang bangis at paghanga ang lumabas sa mga mata ng bilyonaryo. Mabilis na lumuhod muli si Carlton sa harap ni Sofia. Hinawakan ng 2 kamay nito ng napakahigpit. Sofia, you just handed me the gun to shoot the monster? Ano nang gagawin natin? Tanong ni Sofia. Inihahanda na ni Victor ang Grand Gala sa Sabado. Doon niya gustong formal na i-anunsyo ang engagement ninyo ni Amanda para makuha ang tiwala ng board at tuluyan ng maipasa sa kanya ang voting rights sa pamilya Rojas. Umisi si Carlton, isang matalim, delikado at nakakatakot na ngisi na matagal nang hindi nakikita ni Sofia. Ang tigre ng Ronquillo Holdings ay tuluyan ng nagising. Let him prepare his party. Malamig at maotoridad na sabi ni Carlton. Hahayaan natin siyang magdiwang. Hahayaan natin siyang isipin na nakuha niya ng lahat at mismong harap ng bagong business empire ng bansa, doon natin siya wawasakin. Paano ko? Tanong ni Sofia. Magtatago pa rin ba ako? Tinitigan siya ni Carlton ng may matinding lambing at pagnanasa. Inabot nito ang mukha ng babae at hinagkan ang kanyang mga labi. Isang matamis, puno ng pangako at pinalayang halik na wala ng halong pagtatago. No more hiding, my love. Pabulong na sabi ni Carlton laban sa kanyang mga labi. On Saturday night, you will not walk into that ballroom as my secretary, and you will definitely not be my secret mistress. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Sofia sa gitna ng kadiliman ng silid. On Saturday, patuloy ni Carlton habang kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding determinasyon. You will walk in as the woman who rules my life, and together we will burn Victor's empire to the ground. Niyakap ni Sofia si Carlton ng napakahigpit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman niya ang tunay na kasiguruhan. Ang bagyo ay hindi pa natatapos, ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya nakatayo sa dilim. Kasama niya na ang lalaking handang ipaglaban siya hanggang sa dulo. Ang Grand Ballroom ng Grand Hyatt Hotel sa BGC, pinaliligiran ng nagniningning ng mga crystal na chandelier, naglalakihang mga bulaklak at mamahaling mga hapagkainan.
Ito ang taunang Grand Gala ng Ronquillo Holdings, ang gabi kung saan nagtitipon ng pinakamayaman, pinakamakapangyarihan at pinaka-impluwensyal na mga tao sa bansa. Rinig ang alingawngaw ng mga basong nagkakaliskisan, ang mahinang tugtog ng orkestra at ang kapatid na pag-awit ng mga mamamahayag na kumuha ng litrato. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Victor Ronquillo, ang tiyuhin ni Carton. Suot ng isang pasadyang tuxedo, may hawak na baso ng mamahaling champagne at may maipagmamalaking ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya ay si Amanda Rojas na nakasuot na isang makinang na kulay gintong gown at ang ama nitong si Don Roberto Rojas. "Nasaan na bang pamangkin mo, Victor?" Matalim na tanong ni Don Roberto. "Dapat nandito na si Carton para sa pagsisimula ng programa." Ngumisi si Victor na may halong pagmamayari. "Huwag kang mag-alala, Don Roberto. Medyo naantala lang ating CEO dahil sa ilang huling detalye sa opisina, but everything is under my control. Ngayong gabi magiging opisyal na ang lahat." Naisip ni Victor na tuluyan ng sumuko si Carton. Ang sekretary nitong si Sofia Gomez, 3 araw nang nawawala at nag-resign. Isang bagay na tinuturing ni Victor na tagumpay dahil nawalan na ng kakampi ang kanyang pamangkin. Umakyat si Victor sa gitna ng entablado. Kinuha niyang mikropono mula sa host. Mabilis tumahimik ang buong bulwagan at ang kanyang mga spotlight nakatutok sa kanya. Lumapit si Amanda sa ibaba na entablado, handang umakyat para sa indinakdang sandali. "Magandang gabi sa ating mga kagalang-galang na bisita, mga kasosyo sa negosyo at sa media," panimula ni Victor sa kanyang malakas at maotoridad na boses. Ngayong gabi, bukod sa pagdiriwang ng panibagong taon ng tagumpay ng Ronquillo Holdings, may isang napakalaking balita akong ibabahagi. Isang alyansa na magpapabago sa larangan ng negosyo sa buong Asya. Ngumiti si Victor ng malawak, tumingin sa mga kamera na walang patid sa pagkuha ng litrato. "I am proud to announce the upcoming engagement of my nephew, our CEO, Carton Ronquillo, to Miss Amanda Rojas of Rojas Telecommunications." Nagpalakpakan ng mga tao, nagsimulang kumuha ng litrato ang mga mamamahayag habang nakangiti si Amanda at kumakaway sa crowd. Ngunit bago pa man makapagsalitang muli si Victor, ang malaking double door sa dulo ng ballroom ay marahas at mabilis na bumukas. Napatigil ang palakpakan, ang tunog ng orkestra biglang naputol. Lahat ng ulo ng mga bisita at ang mga lens ng camera mabilis na humarap sa pintuan. Pumasok si Carton Ronquillo. Napakagwapo nito sa kanyang classic black tuxedo. Ngunit ang mukha niya ay malamig, matalim at puno ng nakamamatay na kapangyarihan. Ngunit hindi yon nakatawag sa pansin ng lahat. Sa kanyang kanang kamay, nakahawak na napakahigpit at walang pag-aalinlangan ang mga daliri ng isang babae, si Sofia Gomez. Napasinghap ang buong bulwagan. Ang dating formal at nakatagong sekretarya ay tila nag-transform sa isang reyna. Nakalugay ang makintab na itim na buhok sa kanyang likod. Suot ay isang napakagandang metallic silver gown na hapit sa kanyang balakang at bumabagsak ng mabilis sa sahig. Wala ng kanyang malaking salamin, ang mga matay puno ng tapang at dignidad. Sa likod nilang dalawa nakasunod ng 5 opisyal ng National Bureau of Investigation at ang pambansang lupo ng Board of Directors ng kumpanya. Anong ibig sabihin nito? Galit na sigaw ni Victor mula sa entablado habang namumutla ang kanyang mukha. "Carton, bakit kasama mong sekretaryeng yan? Guard, ilabas ang babaeng yan." Walang hahawak sa kanya. Ang baritonong sigaw ni Carton ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, dahilan para mapatigil maging ang mga security guard. Inakay ni Carton si Sofia habang buong tapang silang naglalakad sa gitna ng red carpet patungo sa entablado. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa pagkuha ng litrato sa kanilang magkahawak na kamay. Umakyat si Carton sa entablado, hawak pa rin si Sofia sa kanyang tabi. Kinuha niya ang pangalawang mikropono at tinitigan ng kanyang tiyuhin ng may matinding panggigigil. "I am here to clear 2 things tonight," panimula ni Carton. Ang boses niya ay umabot sa bawat sulok ng silid. "First, there is no engagement between me and Amanda Rojas. The alliance was a lie created by a thief who is desperate to cover his tracks." "Carton, nababaliw ka na ba?" sigaw ni Don Roberto Rojas mula sa ibaba, habang si Amanda ay napahawak sa kanyang dibdib sa matinding pagkapahiya.
And second, lumingon si Carton kay Sofia. Ang matalim nitong mga matay biglang lumambot sa harap ng libu-libong tao. Hinawakan niyang bewang ni Sofia at nilapit ito sa kanyang piling. The woman beside me is not just my secretary. She is Sofia Gomez, the only woman I love. May equal at tangkay sa isang taong nagligtas sa kumpanyang ito mula sa isang lason. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa matinding gulat. Ang chismis tungkol sa rihim na relasyon ng CEO at ng kanyang sekretarya ay opisyal ng ginawang katotohanan, hindi bilang isang maruming lihim, kundi bilang isang pampublikong pag-amin ng pag-ibig. Inimbento mo lang lahat ng yan para takpan ang kawalan mo ng kakayahan, sigaw ni Victor. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Wala kang ebidensya. Ngumiti ng madalim si Sofia. Humarap siya sa mikropono, binitawan ng kamay ni Carton at nilabas sa isang maliit na silver flash drive mula sa kanyang clutch bag. Meron po kaming ebidensya, Mr. Victor Ronquillo. Ang boses ni Sofia ay formal, malinaw at walang anumang takot. Sa isang hudyat ng kamay ni Carton sa IT control booth, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na dapat magpapakita ng AVP na engagement ni na Carton at Amanda ay biglang nagbago. Lumabas doon ang libo-libong mga dokumento, ang mga offshore bank accounts sa Panama, ang mga peking kontrata sa ilalim ng V-Corp Enterprises, ang aktwal na audit trail ng pagnanakaw na higit 2 bilyong piso mula sa pondo ng kumpanya at ang muling binuksan na investigasyon ng pulisya sa pagkamatay ng ama ni Carton 10 taon na ang nakakalipas. Napaatras si Victor. Ang mukha niya ay tuluyang nawala ng dugo. Ang mga bisita at ang board members napatayo sa matinding pagkagulat. Victor Ronquillo, lumapit ang namumunong NBI agent sa entablado habang naglalabas ng arrest warrant. You are under arrest for plunder, corporate fraud, and the attempted murder and conspiracy in the death of former CEO Fernando Ronquillo. You have the right to remain silent. Hindi akin ng mga yan. Sinisiraan niyo lang ako? Sigaw ni Victor habang mabilis siyang pinalibutan at pinalalagyan ng pusa sa kanyang mga kamay ng mga otoridad. Habang tinatakbo ng mga pulis si Victor palabas ng ballroom, napatingin si Amanda kay Sofia nang may matinding inggit at pagkapahiya bago patakbong lumabas kasama ng kanyang ama. Naiwan sina Carton at Sofia sa gitna ng entablado. Kinuha muli ni Carton ang mikropono. Tumingin siya sa lahat ng bisita at sa mga kamera ng media na nakatutok sa kanila. For 3 years, I hid the woman I love in the shadows to protect her from the snakes in my company. Emosyonal na pahayag ni Carton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. I made her suffer as a secret, but tonight, in front of the whole world, I am proud to say that Sofia Gomez is my pride, my strength, and my forever. Humarap si Carton kay Sofia. Sa harap ng libo-libong tao, ang bilyonaryong CEO dahan-dahang lumuhod sa kanyang isang tuhod. Nilabas mula sa kanyang bulsang isang mamahaling velvet box at binuksan to, nagpapakita na isang napakalaking solitaire diamond ring. Sofia Gomez, will you make me the happiest man alive and marry me? Napatakip ng kamay si Sofia sa kanyang bibig. Ang mga luha ng kagalakan ay tuluyang umago sa kanyang mga pisngi. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng gabi ng pagdadago at pagdududa ay natunaw ng sandaling iyon. Yes, Carton, I will marry you, sigaw ni Sofia. Tumayo si Carton, sinuot ang singsing sa daliri ni Sofia at inakit ang babae sa isang matinding halik sa gitna ng entablado. Nagpalakpakan ng buong ballroom, kasabay ng walang patid na pag-flash ng mga ilaw ng kamera. Nag-iwan ng isang larawan na tatatak sa kasaysayan ng negosyo at pag-ibig sa buong bansa. 6 na buwan ang mabilis lumipas matapos na makasaysayang gabi sa Grand Gala. Sa loob ng 6 na buwang yon, tuluyang gumuho ang mundong itinayo ni Victor Ronquillo. Nahatulan siya ng pambansang hukuman ng habang buhay na pagkabilanggo para sa plunder, grand fraud at sa pagpatay sa ama ni Carton. Ang pamilya Rojas naman napilitang magbayad ng malaking multa at tumayo sa corporate world matapos maipit sa malaking iskandalo. Ang Ronquillo Holdings ay mas lalong tumatag sa ilalim ng pamumuno ni Carton. Ngunit sa pagkakataong to, wala na ang malamig, takot at lihim na kapaligiran sa loob ng kumpanya. At ngayong araw, ang pinakahintay na sandali, tuluyan ng dumating.
Sa isang pribado at nakatagong dalampasigan sa Batanes, naririnig ang malumanay na paghampas ng mga alon sa matataas na dalampasigan at ang masarap na simol ng hangin mula sa dagat. Ang kalangitan ay kulay ginto sa paglubog ng araw na nagbibigay ng napaka-romantikong liwanag sa paligid. Walang mga mamamahayag, walang mga kamera ng media at walang mga plastic na tao mula sa business sector. Ang nandoon lang ay ang kanilang mga pinakamatalik na kaibigan at ilang natitirang totoong pamilya. Sa gitna ng altar, gawa sa mga puting bulaklak na nakatapat sa malawak na karagatan, nakatayo si Carton Ronquillo. Napakagwapo sa kanyang pasadyang cream-colored linen suit. Ngunit malayo to sa malamig na CEO na nakikita sa opisina. Ang kanyang mga mata mamula-mula sa emosyon. Ang kanyang mga kamay bahagyang nanginginig sa matinding kasabikan. Nagsimulang tumugtog ang isang violin. Isang napakalambot at napakagandang melodiya ang umalingaw sa hangin. Dahan-dahan bumukas ang pinto ng isang maliit na white pavilion sa dulo ng aisle. Napatigil ang paghinga ni Carton, ang kanyang mga mata napako sa babaeng dahan-dahan na naglalakad patungo sa kanya, si Sofia. Suot ay isang eleganteng off-shoulder white lace wedding dress na may mahabang veil na sumasabay sa ihip ng hangin. Wala ng kanyang formal na bun, ang kanyang buhok naka-curl at nakalugay ng maganda, pinalalamutian ng maliit na sariwang bulaklak. Wala ng saluming nagtago sa kanyang kagandahan sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng gintong liwanag ng araw at ang kanyang mga mata nakatitig ng diretso sakay sa isang lalaki na nagmamay-ari ng kanyang puso. Habang naglalakad si Sofia sa ibabaw ng puting buhangin, bumabalik sa kanyang isip ang lahat. Ang mga araw kung saan siya ay isang simpleng sekretarya na natatakot tingnan ng kanyang boss. Ang mga gabing puno ng pagnanasa at sakit sa loob ng penthouse. Ang mga luhang pumatak habang nagtatago sa dilim bilang isang secret mistress at ang araw kung kailan pinatunayan ng lalaking to na handa na nitong isakripisyo ang kanyang buong empire para lamang protektahan siya. Nang makarating si Sofia sa harap ng altar, inabot ni Carton ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay agad na nagpatingkad sa kanyang pakiramdam. "You look like an angel, Sofia." Pabulong at nanginig na sabi ni Carton, habang may isang luha ng kagalakan ang pumatak mula sa kanyang mata. Ngumiti si Sofia, ang kanyang mata nangingilid din sa luha. "And you look like my dream came true, Carton." Humarap sila sa pari. Ang mga seremonya ay mabilis at puno ng solemnidad, ngunit ang pinaka-makabuluhang bahagi ay ang palitan ng kanilang mga vows. Kinuha ni Carton ang mikropono, tinitigan ang mga mata ni Sofia, sinuot ang simpleng gintong wedding ring sa daliri ng babae. "Sofia," panimula ni Carton, ang kanyang baritonong boses puno ng matinding emosyon. "For 3 long years, I made you live in the shadows. I made you feel like a secret, a mistress, a woman who only existed when the lights went out. I put you through hell just to keep you safe from the monsters around me. But even in the dark, you were my only light." Hinigpitan ni Carton ang paghawak sa mga kamay ni Sofia. "In front of God, the ocean, and the people who love us, I swear that I will never hide you again. I will spend the rest of my life holding your hand in the brightest light. You were once my secret, but today, tomorrow, and for the rest of my life, you are my wife, my pride, and my home." Humagulgol na sa kagalakan si Sofia. Kinuha ang kanyang wedding ring at dahan-dahang sinuot ito sa daliri ni Carton. "Carton," sabi ni Sofia sa gitna ng kanyang mga luha, "minahal kita sa dilim at mas mamahalin kita sa liwanag. Hindi ako nagsisisi sa bawat sakit at pagsubok na pinagdaanan natin dahil lahat ng iyon ang nagdala sa akin sa piling mo ngayong araw. You protected me when I didn't know I needed protection. You are my CEO, my partner, my best friend, and my husband. By the power vested in me," ang maotoridad na boses ng pari ay umalingaw sa dalampasigan. "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Di na nag-aksaya pa ng panahon si Carton. Inabot niya ang bewang ni Sofia, nilapit to na napakahigpit sa kanyang dibdib at tinaas ang veil ng babae. Binaba niya ang kanyang mga labi sa mga labi ni Sofia sa isang matamis, maalab at pinalayang halik.
Nagpalakpakan lahat ng dumalo. Ang tunog ng mga alon at ang palakpakan ng mga tao nagsama sa isang magandang symphony ng tagumpay. Bumitaw si Carton sa halik, ngunit pinalapit ang kanyang noo sa noo ni Sofia. Pareho silang nakangiti habang humihinga ng malalim. No more secrets, Mrs. Ronquillo? Nakatutoksong pabulong na tanong ni Carton. Ngumisi si Sofia, ang mga mata ay kumikislap sa matinding kaligayahan. No more secrets, Mr. Ronquillo, except maybe one. Kumunot ang noo ni Carton ng may halong pagtataka at ngiti. Anong secret? Dahan-dahan kinuha ni Sofia ang kamay ni Carton at ipinatong yun sa kanyang patag na tiyan. Clear for the next 9 months, Mr. CEO, because your secretary is going to give you an heir. Napatigil si Carton. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkagulat at hindi mapantay ang kaligayahan. Tumingin siya sa tiyan ni Sofia pagkatapos bumalik ang tingin sa mukha ng kanyang asawa. Is this true? Umiiyak sa galit at saya si Carton. Yes, my love, we're having a baby. Isang malakas na sigaw ng kagalakan ang pinakawala ni Carton bago niya buhatin si Sofia at ipaikot-ikot to sa ibabaw ng puting buhangin sa ilalim ng paglubog ng araw. Wala ng lihim na mistress at ang malamig na boss. Ang natira na lamang ay 2 taong nagtagumpay sa dilim ng pagsubok at ngayoy handa ng harapin ang isang napakaliwanag at walang hanggang bukas. At dyan nagtatapos ang kwento ni na Carton at Sofia. Ano ang maiiwan sa ating aral ngayon? Ang tunay na pag-ibig hindi natatakot sa dilim pero kailanman hindi rin papayag na manatiling nakatago. Minsan akala natin pinagtataksilan tayo ng tadhana pero yun pala pinoprotektahan lang tayo sa mga hindi natin nakikitang panganib. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa susunod pa nating mga kwento ng pag-ibig at pagsubok. Hanggang sa muli mga karaba, maraming salamat po.